Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Senator Joel Villanueva, nalawayan na ni Bake. Anak ng kamote, oy. Senator Joel, ano na? Anak ng kaguwang, oh. Lilipat na nga ba ang naturang senador na sinampahan ng plunder? Mag-attend na umano siya ng special session para daw sa bayan. At pinuri po ito ng grupo ni Gatchalian. Lalo na po itong si Panpilo Peng Lacson. Wala na. Sayang lang yung mga banat niya noon na, Mr. President, ang blood bank, ang nagbabantay ay si Dracula. Puta, wala na. Dali ni Bake ni. Siyempre, kung ikaw pa naman, takutin ka ng kaso, papakulong ka. Tapos, pag hindi ka pumayag, di ka lumipat, matik warrant of arrest. Ganun yung nangyayari kay Jinggoy Estrada. Kaya siguro natatakot na rin siya, yung mahal niya sa buhay. Yun din naman ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Hey, speaking of Gatchalian Black, nasigawan pala sa Jinsan. Yung mga hunghang. Sabi ng mga taga-Jinsan, andyan na ang Malitagang. Sasali na si Senator Joel Villanueva sa Malitagang. Sana manindigan kayo. Bakit ba, Joel Villanueva, hindi rin naman ikaw lang ang kinasuhan ng plunder? Si Senator Rodante Marcolita, nanindigan, kinasuhan din ng plunder. Pero hanggang ngayon, tumatayo para sa katotohanan. Akala ko ba, katotohanan ang gusto po nating malaman. Pero sa pagkakataong ito, sumali po siya sa grupo ni Chis Escudero. Nasabi ko na nga ho eh. Si Chis Escudero kasi at Joel Villanueva, talagang magkaibigan yan sila. Kaya kung saan pupunta si Chis, pupunta rin si Joel Villanueva. Pero nakakalungkot nga lang dahil ang daladala ni Joel Villanueva dito ay Jesus is Lord, GIL. Sa kanyang video nga ho kanina, inilabas niya na para daw sa Diyos at sa bayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Ipi-play po natin yung video ni Senator Joel Villanueva at siyempre komentuhan po natin kung bakit ganito na po ang kanyang desisyon. Nung una talagang nanindigan, kaya pala tahimik, no? Parang si Chis Escudero lang tahimik. Pero yung nasa isip pala, binubulungan na pala ni Satanas. Lumipat ka! Manghudas ka! Pag hindi ka hudas, makulong ka! Pero tanga nila yung sinasabi ni Camille Villar. Kung sino man ang lilipat sa 13 sa Breve 13 ay masahol pa kay Judas. So dalawa nang masahol sa Judas. O, pakinggan natin yung kanyang statement. Ito po. Ganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong empleyado sa Senado, kapatid at kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoong Diyos, Senator Joel Villanueva. Sabi po ng Kawikaan, Kabanata 3, talatang 4 hanggang 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Nagbasa pa ng salita ng Diyos. Hindi ka na sana nagbasa, sir. Lilipat ka rin naman. Lilipat ka rin naman sa Timbuaka. Sa Team Malitagang, hindi sana dumiretso ka na. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Dito pong mga nakaraang linggo, naging sentro ng mga balita at bangayan sa social media ang minamahal nating institusyon, ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Nagugat po ang mga kaguluhan sa magkasunod na pagpapalit ng liderato ng Senado noong May 11 at June 3. Sa kaliwat ka ng issue tungkol sa Senado at sa mga problema ng bansa, tinatanong po ng ating mga kababayan, pagpapalit ng liderato ng May 11 at June 3. So ibig sabihin, nirecognize na niya ngayon itong Gatchalian Black at si Win Gatchalian na Senate President Pro Tempore. Ang inumin naman to. Basa ka pa ng Biblia, traidor ka rin naman pala eh. Ngayon tuloy oh. Saan ba tayo kakampi? May mga nagpapakalat po ng mga kung ano-anong social media post at haka-haka tungkol po sa atin. At tila po ba, pilit tayong inilalagay sa gitna ng mga nag-uumpugang bato. Ano man po ang estado ng politika sa bansa, malinaw na malinaw po sa atin ang ating kausa. Dahil po sa inyong mga panalangin, pag-aayuno, lalo pong tumitibay ang ating paninindigan na lumaban lamang para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa katwiran. Lumaban para sa katotohanan, karunungan sa katwiran, pero lilipat ka sa Bindalo. Mukha na yung hayop. Ganda sana ng mga banat, lalaban para sa katotohanan, karunungan. Eh ang problema nga ho, ang lilipatan mo, alam naman namin lilipat ka, ay yung mga nagtatakip ng katotohanan. Paano po magiging may saysay yung mga sinasabi mo? Ililipat ka nga. Ililipat ka sa grupo ng pinagtakpan yung flood control na matagal na panahon na hindi na po nag-imbestiga. Pinatulog ni Lacson, pinatulog ni Tuta Soto. Lilipat ka doon sa grupo na alam natin ay kontrolado ng gobyernong Marcos. Alam mo, Joel Villanueva, sayang lang yung mga pananalita mo isa actual, hindi walang katotohanan yan.
Gumamit ka pa ng Biblia. Gurong ka naman. Salita ng Diyos. Ginamit mo pa yung GIL. Pero sa pagkakataong ito, pag tinuloy mo na lilipat ka, tama si Camille Villar, mas masahol ka pa kay Judas. Tuloy oh. Bilang aking pamilya sa JIL at kaisa niyo po sa pananampalataya, nais ko pong magbukas ng aking puso sa inyo. Hindi po madali ang ating pinagdaraanan nitong mga nakaraang buwan. Saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin. Tunay po na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama, kahit hindi po ito ang pinakamadali. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at taong bayan. Dumaraan po tayo ngayon ang ating bansa sa sunod-sunod at patong-patong ng mga problema at pagsubok. Ang pananagutan mo ay sa Diyos at sa bayan. Tama ba? So, ibig sabihin, kung yun yung nasa isip mo, dapat manindigan ka kagaya kay Senator Jinggoy Estrada. Kasi pananagutan mo sa bayan eh. Kung wala kang kasalanan, huwag kang lumipat. Huwag kang pupunta sa grupo kung saan pinagtakpan ang katotohanan. Kasi labanan ito ng katotohanan eh, at pagtatakip ng katotohanan. May pananagutan ka sa bayan para ilabas ang katotohanan. Pero paano lalabas ang katotohanan kung ikaw ay magpasakop doon sa grupo ni Gatchalian na pinagtakpan ng katotohanan? Wala na, yung mga sinasabi mo, walang kwenta kung ganun, kung lilipat ka. Hindi pa nga po tayo lubos na nakakabangon mula po sa matinding pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Dulot po ito ng digmaan sa Middle East. Patuloy po na bumabagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar na lalo pa pong nagpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino. Patuloy po na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin na direkta pong nagpapasakit sa bulsa ng ating mga kababayan. Mataas pa rin ang antas ng kawalan ng trabaho at marami pa rin pong hirap na hirap makahanap ng matatag na kabuhayan. Nananatili po ang banta ng isang super El Nino na maaari daw pong magpalala ng kalagayan ng ating bansa. At ngayon nga po, isa na namang matinding dagok ang tumama sa ating bayan matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang maraming bahagi ng Mindanao na nagdulot po ng pangamba at panganib sa libu-libong pamilyang Pilipino. Kailangan na po ang agarang tulong ng ating mga kababayan, ating mga kapatid sa Mindanao. Tumulong ka ba? Kasi tumulong yung Gatchalian Black eh, nagmayabang doon, nagphoto-op, kaya nasigawan nga sila eh. Yung grupo, si Robin Padilla, tumulong din. Jinggoy nga, nagpadala rin ng tulong. Bato, nagpadala rin ng tulong. Marcolita, Bungo, yung magkapatid na Villar, Ligarda, nagpadala rin po sila ng tulong. Ikaw, sir, salita ng Diyos gamit mo, nagpadala ka ng tulong. Alam niyo po, napakaganda yung mga wikain ni Senator Joel Villanueva. Kung ating himay-himayin, talagang ang hangad niya dun sa first part ng kanyang talumpati ay para sa bayan. No? Para sa Diyos daw, sabi niya. Tsaka nabanggit rin niya yung presyo ng langis, krisis sa ekonomiya, pagbagsak ng piso kontra dolyar, mahal na bilihin. Yung lahat ng yan, ang dapat nasisihin ay ang gobyernong Marcos, si Bongbong Marcos. Dapat maliwanagan ka dyan, Senator Joel Villanueva, na kapag lilipat ka, yung mga dahilan ng korupsyon at ng pagbagsak ng piso ekonomiya, ay kakampi mo na. Yan ang isipin mo dyan. So, ibig sabihin, yung pagiging GIL mo, maka-Diyos, mga walang kwenta yan. Kasi sasali ka sa marka demonyo eh. O, ito na nga ho, dahil dyan, nagamit pa ho ang, ito na nga yung sinabi natin, na-content rin natin kaninang umaga, na sabi ni Mike Defensor, yung session daw, bukas na yata ho ito, ay ipapalabas nila, ay para sa mga biktima ng lindol dyan sa Jinsan. Kaya magkaroon sila ng session at magpasa sila ng mga panukala para umanupunduhan ang mga biktima, ang mga nasalanta. Pero sabi nga ni Mike, bakit ba magkaroon pa ng session patungkol dyan? Special session po ito ha. Eh, may pundo naman na yan eh. Ano pa ang gagawin? Eh, isisingit nga ho nila ang pagpapalit ng liderato. So, irerigo doon nga ho nila, ikudita nga ho nila si Senator Alan Peter Cayetano bukas. So, gayon, magiging 13 na sila. So, kuha na nila yung majority at mag-elect na po sila ng Senate President. So, malamang ang Senate President po na i-elect nila, itong si Senator Win Gatchalian. O, di ba kaya, si Chis Escudero? Kasi pro tempore lang naman si Gatchalian eh. Kailangan nila mag-elect ng Senate President. So ito po, pakinggan po yung sinabi ni Joel Villanueva na mag-attend po siya ng special session. Tandaan niyo po ha, yung special session ay para umano sa mga nalindol. Ito, pakinggan natin. Ang nakakalungkot po, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Hindi lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at patuloy na banta sa seguridad di umano ng ating institusyon. Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang pong makapagtrabaho. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. So ngayon, tahimik ka nung mga lockdown, di ba, Joel Villanueva? Yung lockdown, sabi mo umano, so ibig sabihin hindi ka naniniwala na may banta dyan sa Senado. Tandaan mo yung sinabi mo. Sino ba ang nagsabi na may banta sa Senado? Yung grupo ni Gatchalian. Hindi mo ba alam ang purpose nun para hindi matuloy ang Senate Blue Ribbon Committee hearing at paglabas ng 14 na marin panibago? Yun yung purpose nun. Sinabi ni Senador Marcolita. Pero bakit hindi mo binatikos yun? Bakit tahimik ka? Sabi mo, umano, so ibig sabihin hindi ka naniniwala na may banta sa Senado tapos nag-lockdown. Pero lilipat ka? Paano yun? Double standards din ah. Hindi nga tuloy oh.
Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una, Ito na. Ayan na. Ako'y tutula mahabang mahaba. Ako'y upo tapos na po. Mr. President, ang nagbabantay ng ating vlog bank ay si Dracula. O ayan na po magkakaroon daw ng special session at darating po siya. I will be there. Darating daw po siya sa special session. So ito na nga ho yung kinakatakutan natin yung special session, yung lindol ginamit, ang purpose pala dyan, mag-change ng leadership. Kailangan kasi meron ng Senate President. Kasi nga sa June 18, magkakaroon na po ng pre-trial sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. So kailangan ng presiding officer na legit. So hindi po pwede na magkaroon ng pre-trial dyan sa impeachment pag walang Senate President. So ito na nga ho, ito na yung huling hudas, no? Huling hudas ng grupo ng Bindalo, ng Malitagang, si Joel Villanueva. So sinabi niya na mag-attend. So magkaroon ng quorum, kahit hindi mag-attend yung grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, nagsabi na siya, so 13 na sila. So may quorum, so automatic, pwede na po sila mag-elect ng Senate President. So abangan na lang po natin bukas kung sino po yung elect nila na Senate President, no? O ito na, hatak na ni Baki ito. Nga tuloy, na po maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol. Sapat na pundo para sa relief, yan daw yung ihain niya. May pundo naman na yan sa mga ganyang bagay. Inubos na nga ni Bangag yung pundo Tira na naman. Papaldo na naman tong Malitagang. Sige, dagdagan mo malita mo, Joel. Ang hinumin. Wala ngang audit Yung mga pera dyan sa flood control, nasa na hanggang ngayon. Nahanap pa rin natin 2 trillion. Meron pa pala binintahin na yupak na 32 billion na power hydroelectric power plant sa Laguna. Naku, dami na nating hahanapin. Tapos kakampihan pa ninyo itong mga hinayupak na nasa gobyerno. Wag naman maawa ka, Joel, sa bayan, anak ng kamuti. Sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment, lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Yan din yung binibida ni Kiko Pangilinan at ni Mig Zubiri. Ngayon binibida niya. Siya talaga ang magtutulak, magaminda. Kasi nga kawawa daw ang Forces of the Philippines, hindi na mapopromote sa komisyon na appointment. So wala na, kuha na nila yung linya ni Joel Villanueva. Linya na po yan nila ni Mig Zubiri at Pangilinan. So linya na po yan ng Malitagang, anak ng kamuti. Tuloy. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon, Mali ka dyan, Joel. Hindi po ito panahon ng kampihan? Panahon po ito ng kampihan, sir. Ginagago ng bayan. Nilololo na nga ho Ginahasa na nga ho yung kaba ng bayan Kampihan na po ito ng katotohanan at pagtatakip ng katotohanan. So ito na ho yun. Hindi mo po pwede sabihin wala mong kampihan. Dalawa lang pagpipilian mo dito. Pupunta ka sa team demonyo or sa team ng mga anghel. Dalawa lang. Pagpipilian mo sa team masama o team kabutihan. Saan ka ba? Sa kasamaan? Mimili ka sa team Malitagang o sa team galit sa Malitagang. Kampihan po yan. Hindi pwedeng sasabihin mo walang kampihan. May kampihan po. Saan ka kakampi? Sa ninakawan o sa mga magnanakaw? Sige nga, Senator Joel. Saan ka kakampi? Yung mga tinuturo ng Brave 18 na tumatanggap ng malita, hinatirin ng malita? O dito sa Brave 18 na nagsisiwalat ng katotohanan? Puta, dyan tayo. Sabihin mo, walang kampihan. May kampihan po Kaya nga kakampi kay Bindalo Kay Gatchalian kasi may kampihan. Anak ng kamuti naman. Kasi kung wala kang kampihan, dapat neutral ka. Sige nga. Hanggang ngayon, klaro po sa atin. Klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Ang tindi ng sinabi mo, para sa Diyos at sa bayan. Dinala ka ng Panginoon dyan. Sinong Panginoon? Si Lucifer ba? Anyway, dito po sa
statement ni Senator Joel Villanueva na inilabas po ngayon at kumakalat na nga po sa social media, mainstream media. Wala naman siyang sinabing direktang nalilipat. Pero yun na po yun, papunta na po yun kasi nga mag-attend siya ng special session. Ito, alam ko, pinagawa siya, inutusan siya dito. Inutusan siya ng grupo ni Bangag, no, dyan sa Gatchalian Block, na maglabas ka ng statement na sabihin mo mag-attend ka ng special session para garantiya na matuloy ang mga masamang balak ng gobyernong Marcos. Kasi nga ang nagtatawag ng special session dyan, si Bongbong Marcos. Ang layunin nga daw para daw sa mga nasalanta na lindol, kaya magkaroon ng special session. Kaya pinagmayabang pa ni Joel na pasa daw siya ng panukala, padagdagan ng pundo, na maghanap ng pundo para sa mga nasalanta. Maganda rin naman ang layunin, pero sana doon lang, hanggang doon lang ang pag-uusapan. Kasi kung magkaroon ng special session para lamang sa kanilang sariling interest, ano po yung sariling interest nila? Magkakaroon ng quorum at magpapalit ng Senate President at ihalal ng tuluyan itong si Win Gatchalian. Personal interest siya, Joel Villanueva. Hindi para sa bayan, hindi rin para sa Diyos, kundi para sa sarili ninyo, lalo na ikaw, para hindi ka makasuhan. Gaya ng nangyayari kay Senator Jinggoy Estrada. Alam mo yan sa sarili mo. Ito sa akin. Meron po tayong nasagap na source na impormasyon. Ikwento ko na rin ho sa inyo eh. Ito ay galing talaga sa isang senador. Nung nakipagkwentuhan ho sila, yung makasamahan namin, nabanggit ho talaga na si Senator Joel Villanueva, lilipat na ho talaga siya. Ang reason niya, kaya lumipat siya kasi nga hindi na kinaya yung pressure ng Malacanang sa kanyang pamilya. Hindi na kinaya ng kanyang asawa, mga anak. Nabanggit rin naman yan ni Senator Cayetano. Kaya nga kung ikaw mahina ang inyong prinsipyo at paninindigan sa Diyos, madadala ka talaga papuntang impyerno. Ito, sinabi na niya, mag-attend ng special session. Ano pa ba yan? Dililipat talaga ho siya. Yun ang nakikita po natin. Isipin mo sa dami-daming senador, bakit siya lang ang naglabas ng pahayag dyan? Kasi nga alam na natin, ang puntarya ng Gatchalian Block, easy target kasi itong si Joel Villanueva na lilipat kasi nga may kaso na yung plunder na yan Tsaka nakikita nila si Joel Villanueva mukhang mahina. Unlike dito kay Marcolita, talagang sulit Duterte talagang mga yan. Robin Padilla. Kaya nakitaan nila na ito si Joel Villanueva, madali nating hikayatin to. Madali nating sulutin. Madali nating lawayan, no? Kasi nga, may kaso na siya. So ito, tingnan mo pakinggan natin itong sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Nabanggit rin naman, konti lang para ma-prove lang natin na si Senator Joel Villanueva, ililipat na talaga yan. Kasi nga, pressure na siya. Na-stress na yung asawa niya. Narito po, pakinggan natin si Senator Alan Peter Cayetano. I'd like to send out my love to the whole Villanueva family. Nag-heart to heart kami ni Brother Joel. And even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga. So for example, may mga anak-anakan ako, pero siya real yung nararamdaman ng anak. May asawa ko, pero iba yung nararamdaman ng asawa ko sa pinagdaanan nilang mag-asawa, di ba? So it's different for every single person. For Senator Cheese, for Senator Jinggoy. Senator Jinggoy, nandun ako in the room nung kinukuha siya, and no one can say that we understand how his wife felt. Especially after alam nung wife niya na talagang in-offer sa kanya, hindi ka makukulong, kumampi ka lang sa administrasyon, kumampi ka lang sa grupo ni Ping Lacson, ni Senator Tito Soto, Win Gatchalian, etc. No? Which is, nagkakatotoo nga, no? Yung sinabi ni Senator Jinggoy Estrada. Kung hindi ka lilipat, makukulong ka. Pero pag lilipat ka, hindi ka makukulong, mawawala at mababasura ang kaso mo. Tingnan mo itong Chis Escudero, 3 kaso na ibasura na. Wala pa rin warrant of arrest sa kasong plunder. Ito rin si Joel Villanueva, kita nyo, yung asawa mukhang na-stress na talaga, pati pamilya. Heart to heart pala sila ni Senator Alan Peter Cayetano Alam na yan ni Senator Alan Peter Cayetano nalilipat si Joel Villanueva. Alam na rin ng mga kasamahan nila nalilipat si Joel Villanueva. Yun ang yun yung magiging ending dyan. So mapapalitan si Senator Alan Peter Cayetano sa pagka-Senate President, itong si Joel nga, yung huling alas, para makuha nila yung 13. Kailangan kasi ng 13 para mapalitan at para pwedeng mag-elect ng Senate President. Majority kasi yan, hindi pwede nilang baliin yan Siguro yung una, panluloko nila, nagtagumpay sila doon, na 12, pero masyadong nahalata na technical sila dyan Hindi nga kinatigan ng Korte Suprema yung teacher tayam na yun Isa lang ang ibig sabihin. Yung quorum na 12, hindi ho talaga yun. Dapat talaga 13. So mukhang hinahabol na po nila ito. Yung kanilang pagkakamali, hinahabol na po. So choice ni Senator Joel Villanueva, nalilipat siya sa Team Malita. Pero sabi nga ho natin, kung sino mang mga senador ang lilipat papunta sa grupo ni Lacson at ni Tuta Soto ay guilty sa pagnanakaw sa kaban ng bayan sa flood control. Guilty na nga ho sila kasi lumipat, hindi pa makasuhan, hindi pa makulong. Pero si Senator Jinggoy Estrada nanindigan. Tingnan mo agad po pinuri ni Panfilo Lacson itong si Senator Joel Villanueva sa kanyang statement na mag-attend sa special session, napakana ni Bongbong Marcos. Ang sabi ni Tuta, Ping Lacson, I appreciate, I admire yung attitude ni Senator Joel Villanueva na kinukonsider niya ang sagradong duty yung pag-attend ng special session. I just hope na yung ibang kasama niya sa block ni Alan Cayetano ay ganoon din ang attitude sana. Hindi kasi si Joel Villanueva may kaso Hindi yan maninindigan para sa katotohanan, maninindigan yan para sa kanyang sariling interes, para hindi siya makulong. Tingnan mo, agad bumanat
at pinuri ni Panfilo Lacson itong pahayag ni Joel Villanueva na mag-attend po sa special session. Kung ako naman senador, alam ko naman anong mangyayari dyan sa special session. Bakit pa ako mag-attend? Kayo na lang magbubulahan. Kaso itong isa, si Joel Villanueva, nalawayan nga ni Bake. Kaya mag-attend talaga, naglabas na ng statement, papaping. Tingnan nyo, no? Pinuri ni Panfilo Lacson agad si Joel Villanueva. Pero, binanata naman si Senator Alan Peter Cayetano. Alam mo, Lacson, no? Itong senador na ito talagang halatang halata, no? Na may kumukumpas sa kanyang mga sinasabi. Kumbaga, alam mo yung meron silang program, ikaw muna, bumanat ka, susunod ako naman. Ngayon, anuhan ninyo, pansinin ninyo, tahimik si Tuta Soto. Sino maingay? Si Pinky Lacson, bayot na datingan eh. Ang ingay nun sa social media ni Panfilo Lacson. Pero doon sa debate, atras ka Marcoleta, walang sinabi, walk out, ang hinayupak. Binanata naman si Senator Alan Peter Cayetano. Ang sabi ni Lacson, huwag i-underestimate kasi capable ang taong yan. Alan Cayetano gumawa ng maski anong gulo. He doesn't care about the institution. He only cares about himself. Alam mo, Lacson, baliktad yata yung sinabi mo eh. Yung Senator Alan Peter Cayetano, yung institusyon ng Senado, pinangalagaan niya. Ano ang sinabi ng si Senator Alan Peter Cayetano? Ang Senado kailangan independent. Kailangan independent majority. Hindi po pwede susunod tayo sa utos ng Palacio de Polvoron. Magkaiba po tayo ng branch of government na dapat tayo ay hindi magpadikta kung ano ang iutos ng Malacanang. Sino po ang nagpoprotekta ng institusyon? Si Senator Alan Peter Cayetano. Yung lumusob yung NBI, nakikialam sa premises ng Senado, nasan ka, Lacson? Di ba? Hindi mo sinaway. Dati kang PNP chief. Pero hindi mo sinabi na, oy, matibag. Huwag ganyan. Hindi na to sakop ng executive. Ito ay legislative branch. Hindi po pwedeng makikialam ang executive sa legislative. Sa Senado. Lumayas kayo dito, hindi mo nagawa yan, di ba? Ang tawing pumipigil dyan si Senator Alan Peter Cayetano. So sino po ang nagtatanggol ng institusyon? Si Alan Cayetano. Yung sinabi mo, gumagawa ng kahit maski anong gulo. Kayo yung gumawa ng gulo. Kasi nga, hindi nyo matanggap-tanggap na palitan kayo ni Cayetano bigla. Gumawa kayo ng gulo. Nag-hire kayo ng NBI, pinalusob ninyo yung NBI sa Senado. Tapos sabay sabi, ay, umalis na kayo dyan, may mangyayari. Yung ibang senador nakatanggap. Yung binabatuhan ninyo, yung gusto nyong masulot. Kayo yung gumawa ng gulo, hindi si Senator Alan Peter Cayetano. Nabaliktad yata. At si Senator Alan Peter Cayetano nagprotekta sa institusyon ng Senado. Kagaya nung DILG, si John Vic. Sinong nakipagtalo kay John Vic? Senator Alan Peter Cayetano. Ang sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, huwag mong pusasan si Jinggoy dito. Respeto mo yung institusyon. Hindi ako papayag na may maaristong senador dito po sa Senado. Kung gusto mo, maglakad tayo ng 5 minutes doon mo sa labas pusasan. So sino po ang nagtatanggol ng institusyon? Senator Alan Peter Cayetano. Yung nangyayari kay Bato, plano nyo yun. Kaya ni Tuta Soto. O sino nagtatanggol ng institusyon? Hinayaan po ninyo kung habulin si Bato ng NBI na walang warrant of arrest. Pinapasok nyo yung NBI, kayo lang nakakaalam, trinidor nyo yung kapwa senador ninyo. So ngayon, sinong nangangalaga ng institusyon? Senator Alan Peter Cayetano. Kaya itong mga animal na to, binabaliktad nilang sitwasyon. Yung katotohanan pinagtatakpan. Kung ipinagtanggol ninyo yung institusyon, bakit hindi kayo nag-imbestiga ng flood control? Kayo nagiging Senate Blue Ribbon Committee 9 months, pinatulog nyo, anak ng kagwang naman. Galitan tang bayan eh. Hanggang ngayon, malaya pa rin si Tambaloslos. Malaya pa rin yung amo mong nakatabing ang panga. Kaya itong si Lacson, sayang lang yung taong ito. Walang kwentang senador. Okay, tingnan mo, yung grupo nila. Ang taong bayan, alam talaga ho nila. Yung word na malitagang. Pag ikaw, Joel Villanueva, pupunta ka kay Tito Soto, kay Erwin Tolfo, Lacson, ang tawag sa'yo, malitagang. Bakit? Tuta, Erwin Tolfo, nakawalo eh. Nawalang malita eh. Tuta Soto, nakalimang malita. Sakay sa aeroplano si Panfilo Lacson, tsaka Tuta Soto. Ano yan? Grupo nyo, malitagang. Pati si Chis Escudero, Boy Quiso de Bola. Na maging presiding officer, tumanggap din ng malita. Sama-sama kayo sa malitagang. Hindi yan para sa Diyos at sa bayan, kundi para yan sa mga malita ninyo. Kaya nasigawan yung team malita sa Jinsan, panoorin natin. Malitagang. Malitagang. Malitagang ho. Nakakahiya. Huwag si King Black Lager na eh. Malitagang. 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 Nasa discard ko na. Malitagang. Araw. Bindalo. Bindalo, alam nila. Bindalo. Araw. Kalon kayo. Si Kalon. Sinungaling. Malita. Malita. Si Bindalo. Pwede sa Bindalo. Malita, Bindalo. Alam mo, nakakaya, no? Sigawan ka ng Malita, Bindalo. Alam mo, mga Pilipino, alam po talaga nila na membro kayo ng Malita Gang.
Bendalo. Ito, tingnan mo, may press con sila. Yung mayor ng, saan ba mayor ito? Jinsan ba? Binira rin ng mga media kasi nga daw, yung namimigay ng ayuda, kailangan ng voter's ID para bago mabigyan. Namigay pala ng ayuda itong mga animal. Alam ko, hindi eh. Papakinggan natin yung press con ng grupo ni Bendalo, Malitagang. Tangina, robust, oh. Papakinggan natin saglit. Mayor, what's your response to the four senators in General Assembly? Una-una, puto po tayo nagpapasalamat sa ating mga senator na pumunta talaga dito. Alam natin na napaka-busy nila, pero binigyan talaga nila ng panahon para mapuntahan ang ating lungsod ng General Santos. So malaking tulong po ito yung binigay nila sa akin dahil yun nga ang ano natin is lahat ng mga bahay bibigyan ng tulong dahil lahat naman po tayo aplikado, mayaman man o ano, basta makabigay tayo dahil andito lang po ang national government at saka local government natin na nagkakaisa para magtulong-tulong para sa ating mga kababayan. Mayor, we would like to clarify because there are some residents, especially in Lagao area, na nagsasabi po silang hindi daw po sila nabibigyan ng ayuda dahil hinahanapan daw po muna sila ng voters. Ay, hindi ko talaga yung totoo. Walang voter certificate kasi alam naman natin na lahat tayo ay nangangailangan. At saka kahapon, bali ano lang po yun, yung mga narinig lang nila, nagmamarites para gusto lang sirain ang ating administration. So ulitin ko, Oh, lol. Gusto daw sirain yung administration, matagal lang sira, ma'am. Hindi pa rin yun naramdaman? Yung Malitagang nasa likuran mo, walang dalang ayuda. Anong ginawa ninyo dyan? Wala na, hindi mo pwedeng naninira. Yan naman talagang gawain ng mga, pag namimigay ka ng ayuda, na kailangan ng voter's ID ka para mabigyan ka. Pag hindi ka botante, hindi ka bibigyan. Yan ang utak yan ng grupo ni Marcos. Kaya nasita kayo dyan, hindi daw totoo. Hindi totoo. Totoo yan! Nga tuloy, oh. walang voter certificate na ginaprovide ng ating DSWD at saka ang ating LGU. Kahapon may nangyayari po na nag-release ng allowance, nag-release ng financial assistance ng ating DSWD sa ating mga empleyado. Allowance? Kaninong allowance, ma'am, sa'yo? Yung grupo ng Bendalo, Malitagang, nasigawan. Ng Save More, Jollibee, McDonald's, at saka sa vendors natin dahil alam na natin na ang ating palengke is at talagang wala, di ba? Hindi na sila makakabalik na magtinda. Sila yung priority natin kahapon na binigyan. Ang hiningi lang talaga sa kanila is valid ID. Normal talaga yan kasi tira yan ng taong bayan na kailangan hindi na mayroong attachment. Walang iba, kundi valid ID lang po. Mayor, meron po ba tayong plano Siguro na doon sa rehabilitation, kaya kami nandito, more than the initial relief operations, ang gusto natin malaman na yun, sabi niya ni SP, ni Hello, at ni Majority Leader, we want to help in the rehabilitation, makabalik sa normal na pamumuhay ng Gensan. So, yung pinaka-priority Ulol mo, JBRC2, SP daw. Tinawag niya na si Gatchalian na SP. Ito parang yayabang sa likod, tango-tango lang. Pro tempore, guys. Tangay naman talaga si JBR ito, the bad one. may bigay niyo sa amin, isama lang sa budget, yung public market, no? Kailangan, dahil araw-araw yan. Infrastructure, yung mga schools, mga tulay, at iba pa, mga ospital, no? Nakita ko na yun, nasa labas yung mga pasyente, so, pakibigay sa amin. Bakit puro mga ngiwi yung grupo ng Bendalo? Paglabas na sigawan, Malitagang, Malitagang. Yan yung mga trapo. Nung dala nyo sarili. Dala daw sila ng sahod nila eh. Nilagay sa sobre. Nandiyan na kay Mayora. So ngayon, maagaw na po nila yung liderato. Bukas, mapalitan si Senator Alan Peter Cayetano. Alam niyo po, nangihinayang talaga ako ng momentum ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Kasi yung Senate Blue Ribbon Committee talaga, yan ang pinakamahalaga eh. Mukhang hindi na po yan matutuloy. Matabunan na yan, magiging rason nila may lindol. So wala na rin hearing. Sabi pa naman, mga 100 pala yan ng mga ex-Marines. Nalulutang. Pakinggan natin yung 100. Grabe na yan. Ito, narito po, pakinggan natin yung 100 daw na Marines. Pinilahad ni retired Captain Ray Valeros na may lalabas pang active and non-active servicemen na maglalahad sa Maleta Delivery Scheme. Sa panayam sa harap ng Senado, sinabi ni Valeros na patotohanan ng mga ito ang kalakaran ng delivery ng male-maletang suhol sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ang mga ito ay susuporta sa testimonya ng Brave 18 o ang 18 ex-soldiers na naging delivery men ni resigned Congressman Zaldico ng flood control kickbacks. Gate ni Valeros, kagimbal-gimbal ang hawak na impormasyon ng mga ito. Maraming lalabas 100 yan. 100? Maraming lalabas. Yung 7 na Marines at saka yung 4 na Coast Guard na active, lalabas yan. Marami pa susunod. So mahirap nilang pasubalian yan dahil kung isa dalawa lang nagsasabi, questionable pa eh. Halos 100 to. MJ, 100 to eh. So yung placing out lang ng paglabas nila, dinandahan para hindi sabog. Stage by stage yung paglalahad nila ng katotohanan. Based sa personal knowledge nila. Si Valeros ay kasapi ng grupong United People's Initiative na binubuo ng retired officers and servicemen mula sa AFP at PNP. Sayang to. 100 daw lalabas. So yung sadya pala nila, 18 muna, tapos 14, tapos 7, tapos full blast. So ganun na lang siguro, 18 na ex-Marines, Mike Defensor, Attorney Baligod. Umagaw naman po bukas, yung liderato, dahil dito kay Joel Villanueva, kung nagsasabi po kayo ng katotohanan, labanan po ninyo. Pag pinatawag kayo dyan sa Blue Ribbon Committee, pumunta po kayo at isabi ang lahat ng katotohanan para matapos na ang kahibangan nila. Ang tanong, kung magpapatawag pa ba ng Senate Blue Ribbon hearing under Gatchalian Black? Sana, Senator Joel Villanueva, pag-isipan mo pa ho, yung mga ilang oras ang mga nalabi bago ka po magdesisyon na lilipat
at iboto si Gatchalian na magiging Senate President. Pipiliin mo lang naman dito, team katotohanan at team pagtatakip ng katotohanan. Naku, sana hipuin ang puso mo ng sinasabi mong Panginoon.